Okay, so this video, gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising na Sagittarius for May 4 to 10. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. Hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Private readings po, spell works, message lang ako. Friday to Sunday, nasa O May Gulay tayo for face-to-face readings. Again, so this is a progressive reading. Ibig sabihin, mararanasan mo pa to in the upcoming 4 to 5 weeks. Ayan, so ano bang in-expect natin ngayon, Sagittarius, in terms of what's happening? So, una, meron tayong Queen of Wands. So, yung Sagittarius medyo kailangan natin ng medyo mag-step back muna. Yung tipong masyado ka nang nai-involve sa madaming bagay, na-invest ka na emotionally sa mga nangyayari, sa mga tao. It's time na medyo kumalma tayo, ha? Andoon na masyado nang nakukuha yung energy mo at this point. At hindi na maganda kasi hindi na kumbaga andun yung point na you are losing focus o doon sa mga bagay na kailangan meron ka talagang 100% attention. So this card is advising na, ayan, kung kailangan mo mag-say ng no, ayan, please do. Kasi hindi naman lahat ng oras kailangan tayo as a yes person. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ine-extend natin yung sarili natin. The universe wants to remind you, meron ka din mga personal responsibilities hindi na that requires your immediate attention na din. Okay? So, next natin is si Eight of Swords. Okay, so besides sa walking out, ayan, sa mga nangyayari, besides sa paglayo, andoon din na pinapala sa'yo ng universe, you need to redirect your mind. Kasi, ano eh, ang tawag dito, yung mga na-preoccupied ka na, meron kang mga kailangang tinatapos na pag na-set aside mo sila, may mga kailangan kang i-rush, pero ngayon parang andoon na hindi na siya gano'n kaimportante. Medyo mag-calibrate tayo, ha? Medyo magkaroon tayo ng moment na to ibalik natin yung sarili natin sa realidad na may mga, alam mo yun, na kaya naman nila to be honest. Kumbaga yung kunyari sabihin natin in that event, ang kailangan lang naman is yung pirma mo o yung magpapakita ka lang for one time or kahit saglit lang, okay na yon. Hindi mo kailangan sobrang extend, hindi mo kailangan masyadong maging hero sa moment na yon. Yes, andun yung point kasi na ganun, importante kasi itong mga taong to, sila yung ganito, sila yung ganyan. They will understand. Actually, the mere fact na nag-step in ka, na-appreciate na nila yon. Pero hindi na kailangan ng sobra-sobra pa. Kasi, ganito siya, may mga battles tayo na, kailangan natin ng support. Pero the support is needed in a certain period of time lang. Hindi siya yung tipong all the time is the support should be always there. So, medyo pag nag-walk out tayo ng very light, of course, you need to explain pa din bakit mo, kumbaga, bigyan mo sila ng idea that, hey, okay, sabi natin party, alis muna ako kasi maaga ako tomorrow or I have work to do. Ayan. That's understandable. Maiintindihan yan. So, instead of, oh, thank you so much na dumaan ka, nagbabay ka. Dude, yung mga nasa paligid mo man, karamihan sa kanila, very understanding. Kaya, hindi mo kailangan sobrang magarbong magsabi. Now, next natin is si judgment. Okay, remember bakit mo kailangang umalis agad? Kasi, the card of the judgment, isa sa mga pinaka-simpleng explanation niya is may mga nawala na kailangang ibalik. So, this is what the card is saying para sa'yo. May mga things na kailangan ma-restore. May mga, part na rin doon ng healing, mga kailangan bigyan ng pansin. So the card is advising na kailangan na magkaroon ka ng moment of, sabihin natin, ma-welcome mo sila pabalik. Bigyan mo ng chance na makahalubilo mo din sila. Kasi these people will have meron silang deep impact na iiwanan sa'yo. Which is, ayun na nga, the High Priestess. Now, although this is, kung tama yung naalala ko,
connected 'to sa moon. In astrology kasi ang moon, it's about our emotions. Tungkol din siya sa ano, sa, inner being natin. Yung card of the High Priestess is advising na yung mga babalik, meron silang mga, sabi natin parang may dala silang certain na charisma, certain na blessing na meron silang ipu-pull out mula sa'yo. It could hindi siya emotions, eh, more on ideas, more on plano. Parang yung mga naisip mo before na, puwede ko 'tong gawin or puntahan nito or eto yung, paglaanan ko. Andoon na this card is advising na they will help you buuin yung puzzle na yon. Tutulungan ka nila na maintindihan na, puwede pala ito. Dapat pala ganito yung ginawa ko. Eto pala yung alternative na puwede kong piliin o gawin para ma-fulfill yung mga long time plans mo na parang may parang tingnan natin para silang puzzle, bubuin nila yung certain piece na hindi po pa, kumbaga hinahanapan mo ng karugtong. Now, ang ganda nito with the collaboration kasi, the Eight of Swords. Yung mga babalik, we could look at them na parang ano, ano ba, parang partners na ipapadala pero more on the temporary partners sila na ibibigay ng universe. Kumbaga, pareho niyong kakailanganin yung bawat isa sa oras na yon. At after matapos na yung task nyo sa bawat isa, it's time to move forward. It's time na medyo maghihiwalay ng landas, which is normal kasi sa mundong ito, totoo naman, wala naman talagang permanent. Lahat maalis, lahat may dumarating, paulit-ulit isa cycle in life. Okay, so bakit nila kailangang umalis? Kasi this will usher in your Ten of Pentacles naman. Nakuha mo na yung kailangan mo. Naintindihan mo na may plan ka na at meron ka ng mga resources na tutulungan kanilang makuha. Andun yung point that this battle, okay, itong pwedeng venture na to, ikaw naman ay mag-isa. Kasi kumbaga, let's say na matagal mo na siya kasing gusto or ini-aim, then it is something na ikaw lang dapat yung magfo-fulfill. Maybe yung meron sa inyo na you're planning na umalis ng bansa or andoon na magkaroon kayo ng, sabihin natin, ng sariling tahanan or bubukod kayo or lilipat kayo ng work na kung saan kayo lang yun nandoon, wala kayo ibang kakilala, mag-start ka anew. So this is a personal venture. Kumbaga, sarili mo tong adventure, sarili mo tong travel, sarili mo tong movement, which is normal para sa'yo kasi Sagittarius, you are, besides sa philosophy, you are also, tawag dito, about long distance travel or a lot of movements. Now, bakit kailangan mag-isa ka? Eight of Pentacles. Kasi, sino kayo ba to? Kasi, this is a time for you to learn paano ka talaga mag-budget on your own. Paano yung tipong, yung finances mo, ikaw yung magkocontrol, ikaw yung masusunod, ikaw din yung magsasabi na, hey, ito yung magiging, um, parang personal growth mo to eh. Kasi, ikaw na mismo yung gagawa na parang ako na lang munang bahala sa sarili ko. And kailangan siya kasi, alam mo yung medyo matagal mo nang hindi nagagawa na mag-focus naman sa sarili mo. Again, babalik tayo parang dito, you need to walk out. Kasi nga may babalik, and then yung mga babalik na to, they'll teach you how to be the best version of yourself naman. Which is, papasok tayo kay sa deities mo. Yan, si Tita Venus. Number 4, beauty, so, beauty, value, and a wish to love. Gaharap yung mga pusa. And Mars, number 5, passion, action, and a wish to persevere. So the love that is being advised by Venus here, it's about the self-love. Kasi ang self-love hindi lang naman ito yung nagpapaganda ka, lumalabas ka, nag-enjoy ka, bumibili ka ng mga gamit, but it's also fulfilling yung mga dreams mo. And with Mars, ayan, medyo magpa-focus din siya. With Mars, pina-focus niya kasi more on the finances. Paano mo ba papaikutin yung sarili mong finances? Paano ka yung tipong
matututo ka pa paano mag-budget on your own, and papaano actually madami sa inyo may kailangan ng you need to have savings na rin, which is yun yung gustong implement sa'yo ni Tita Venus at ni Tito Mars. Sakto. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. Private readings po and spellworks, message me. Friday to Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face reading. So maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.